Hello po mga kababayan, si Dante Marapigas. As you know, pinaila na mga kababayan si Mike Defensor ng Qualified Human Trafficking ng National Bureau of Investigation kahapon. Pare-parehasan niya talaga Mr. Maravillas, yung mga DDS personalities. Hindi lang si Mike Defensor, pangatlo na siya. Ang unang pinailan po ng Qualified Human Trafficking, si Kibuloy, nakakulong na. Tapos si Harry Roque, wanted. Di ba? Tapos ngayon, mga kababayan, si Mike Defensor. So malamang magsama-sama sila sa iisang kulungan, mga kababayan, sa mga susunod na araw. Pari-parihas talaga niya, Mr. Maravillas, yung kulay. Pari-parihas din yung kanilang depensa politika. Ang maniwala sa kanilang depensa, mga kababayan, mahina ang mahinang nilalang, mahinang ulo. Paano naging politika? Di ba? So, pag tiningnan mo, pari-parihas ang takbo ng kanilang mga utak. Ang kanilang talento, yung paggugulo, pag-imbento ng mga peking saksi, pagpapakalat ng mga propaganda para pagtakpan, mga kababayan, yung kanilang sariling pagkakasala. Abang ginagamit po yung pamilya Duterte bilang kanilang protektor at sila naman bilang pampolitikang makinarya ng pamilyang Duterte. So, mabigat ang mga kinakaharap na kaso nitong tatlong mga personalities na to. Puro siya non-bailable kasi. At ito ay ginagawa lang ng isang sindikato. So, as you know, base sa balita na lumabas kahapon, pinaila na po siya ng National Bureau of Investigation sa pamamagitan po ni NBI Director Melvin Matibag. Kasama sa kinasuhan yung kanyang asawa na si Julie Rose at sabi yung mga anak na si Micaela at Miguel Gabriel. So tulad ng alam ninyo, mga kababayan, sa mga balita, ang kaso ay nagugat sa raids sa Chicago, KTV Bar at Blue Hotel na kanilang pag-aari sa Pasig City, kung saan may 54 na mga kababaihan po ang na-rescue ng mga taga-NBI sa sex exploitation. Nakakadiri na uri ng kaso. Pinatunayan, mga kababayan, ng NBI gamit ang mga aprobadong blueprint at corporate records ng Cliff Point Development Corporation, kung saan sabi chairman itong si Defensor na aprobado niya yung mga illegal na pagbabago sa estruktura ng gusali para maglagay ng mga lihim na pinto, sikretong mga hagdanan at mga tagong kwarto na ang sabi sadyang idinisenyo para po sa prostitution operation. Ginamit din, mga kababayan, ng NBI na mga ebidensya yung mga nakuhang pregnancy test kits sa loob ng facility. So yon si Mike Defensor. Si Apollo Kibuloy naman, si Pastor Kibuloy, alam natin nakakulong na siya sa Pasig City Jail. Matapos po ibasura ng korte ang kanyang naging petisyon para sa piyansa. Naharap siya sa kasong qualified human trafficking at child abuse dahil sa pagpapatakbo ng sindikato na gumagamit ng kanyang religious sect, yung KOGC, para abusuhin yung mga minor de edad na mga kababaihan. Nasa FBI Most Wanted list din siya, mga kababayan, sa Estados Unidos. Ngayon, dito tayo naman kay Harry Roque. Alam naman ninyo yung kanyang kwento na opisyal na po siyang deklaradong pugante, fugitive from justice, nagtatago sa Europe, pero sige pa rin araw-araw ang video, live streaming at umaatake sa ating Pangulong Bongbong Marcos araw-araw halos. Yung kaso niya, yung may relasyon sa Pugo operation at qualified human trafficking din.
So itong mga personalities na to ay may malalim na koneksyon sa pamilya Duterte. Sila ay mga kababayan yung nagsisilbing pampolitikang makinarya at protektor ng pamilyang Duterte. Habang yung pamilya Duterte naman yung kanilang tinitingnan na huling takbuhan para sa proteksyon, kaya gustong-gusto nilang manalo si Sara. Para pag umupo na presidente sa 2028, protektado sila. At posibleng makalabas sila, makalibre. Si Mike Defensor ang pinakang maingay ngayon at pinakang malapit na kaalyado ni Sara. So as ginamit niya yung issue ni na Orly Gutesa at yung 18 mga Marites para magbalangkas at magtulak ng mga propaganda laban sa Marcos administration, na malinaw naman po na parte siya ng pampolitikang atake at ganti ng kampong Duterte laban sa Marcos administration. Si Kibuloy naman, other than sa pagiging spiritual advisor ng pamilya Duterte, lalo na ni Digong, si Duterte mismo, si Digong mismo yung itinalaga na administrator ng kanyang mga ari-arian nung magsimula yung kaso laban sa pastor. Hayagan din na ginamit ni Sara Duterte ang kanilang posisyon para kondinahin ang mga pulis at ipagtanggol si Kibuloy. Si Harry Roque naman bilang dating presidential spokesperson ni Digong, ginagamit niya yung kanyang katapatan sa pamilya Duterte upang manira ng mga kalaban sa politika at padabasin na biktima lamang siya ng political persecution. Yun ang kanyang narrative ng kasalukuyang gobyerno. Bilang mga dating opisyal, abogado at leader, ang kanilang obligasyon ay sa batas at sa taong bayan. Subalit, pinatunayan nila Mike Defensor, si Atty. Roque, pati si Kibuloy, na ang kanilang integrity ay walang halaga. Krimen, prostitusyon, illegal na pasugalan, at pang-abuso sa kababaihan ang kanilang mga naging negosyo na nag-result mga kababayan sa kanilang kaso. Ngayon, kapag nabubuko sila at nabuko na nga po, ang kanilang depensa ay paninira sa mga institusyon ng ating gobyerno tulad ng National Bureau of Investigation. Ngayon, sinisiraan ni Mike Defensor siya, sinisiraan si NBI Director Melvin Matibag, pati yung DOJ, mga kababayan, at saka yung Hudikatura. So makikita natin, pinoprotektahan ng tatlong itong personalities ang pamilya Duterte sa pamamagitan po ng paggawa ng mga peking issue, panunood ng saksi. Kaya yun ang lumabas sa affidavit laban doon sa mga 18 Marites, at saka siyempre yung pagpapakalat ng fake news para manggulo sa ating bansa. Malinaw naman po yon sa mga kaganapan ngayon, di ba? Sa kabilang banda naman, ginagamit naman ng pamilya Duterte ang kanilang kapangyarihan upang ipagtanggol sila, tulad ng pagiging administrator ni Digong sa mga ari-arian ni Kibuloy. Ito po ay hindi serbisyo publiko. Ito ay isang malinaw na pagpapatakbo ng isang sindikato ng proteksyon. So dito natin makikita mga kababayan ang DDS lack of value for human life. Kitang-kita siya mismo sa kanilang mga ginagawa. Si Mike Defensor, yung mga babae, mga kababayan na na-rescue. Si Kibuloy naman, yung mga di edad na ang sabi inabuso. Mga biktima ng scam at human trafficking. Sa Pogo operations naman ni Atty. Harry Roque. So lahat ng mga victims ay lumalabas minaltrato. Ginamit para lang po sa pera at kapangyarihan. So wala sila lumalabas pakialam sa buhay ng tao. So hindi na tayo magtataka kung bakit sila nakaso ng non-bailable offense, qualified human trafficking mga kababayan. Isang karumal-dumal at nakakadiring kaso na dapat nilang panagutan sa ilalim ng batas
So kahit anong script ng mga panggugulo nila Mike Defensor, Atty. Harry Roque, at pati ng grupo ni Kibuloy, kasama mga kababayan ng mga Duterte, hindi nito mabubura ang katotohanan na ang permanenteng destinasyon ng kanilang sindikato ay siyempre yung kulungan. Kulungan po ng mga human trafficker. Ito yung pahayag ni NBI Director Melvin Matibag na tinawag si Matibag ni Defensor na bubo. Very unfair naman na tawaging kabubuhan ng katangahan ng NBI na maglabas ng mga dokumento na matitibay. Ang nakikita po kung ang kabubuhan ng katangahan sa pangyayaring ito ay yung inadamay mo ang iyong pamilya sa isang illegal na gawain at tapos you will cry na pinupolitika ka. Yung po kanyang pagdadamay, pag-aakusa tungkol sa mga flood control na pati ang aking pamilya ay dadamay, kung meron po siyang malino na ebidensya, magkaso siya. Kung tingin din po nila, gaya ng sinasabi ng kanyang abogado doon, na ninikipit si Mike Defensor, ay kasuhan po nila ang NBI, kasuhan po nila ako. Huwag na ilamo yung ibang NBI. Nakita niyo naman po yung salita niya na marami. Very unfair naman na tawaging kabubuhan ng katangahan ng NBI. Bunilta ni Matibag si Mike Defensor at ngayon may kaso na si Mike Defensor, qualified human trafficking, tulad ng kasong kinakarap ni Kibuloy at saka ni Atty. Harry Roque.